Hello guys! Welcome back to our channel. Alright, so for today's episode ay magre-restring po tayo ng ating acoustic guitar. So, magse-setup na rin po tayo at the same time. Alright guys, so ito po ang ating gitara. It's a Shimamura Music James JF400 acoustic guitar. Ayan, so medyo kinakalawang talaga yung mga strings niya. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Yan o, grabe yung kalawang. Although may makalawang na siya guys, pero okay pa din naman yung kanyang tunog. Pero ang problema sa mga strings na kinakalawang na guys is nakakasira to ng mga fret wires. Yan, itong mga fret wires. So pagka ganito guys, talagang kailangan na siyang palitan ng strings. And then ito naman yung kanyang action guys. Yan yung kanyang action. Talagang mataas na yung kanyang action. Sobra na sa standard yung kanyang action. Yan. Dito tayo magbe-bass. Yan. Grabe oh. Ayan. Medyo dumilim guys kasi nawalan kami ng kuryente dito. Alright, sige. Proceed pa rin tayo guys. May ilaw naman yung ating cellphone. Ayan. And then, second one is, syempre, kailangan natin yung tools kapag magsa-setup tayo. Pag magre-restring guys, madali lang naman tayo mag-restring. But this one is magsa-setup tayo. So we have to have a tool. Ayun, bumalik na yung ating kuryente. Yan, maliwanag na ulit. Alright, so ito yung ating tools sa pagsa-setup ng gitara guys. Yan. Okay, so nabili lang natin to sa Shopee guys. Meron to available talaga to sa Shopee. Yan, meron tayong yung mga pamunas. Ayan, ito. And ito yung mga tools natin guys. Ito yung para sa kanyang ito yung pag yung nililevel natin yung fret wires. Ito naman sa kanyang radius. Okay, ito yung radius niya guys. And ito naman yung sa pagsusukat ng height. Oh, yan, yung height, yung taas ng action ng gitara. So, kanina is nasa siya. Tingnan natin ulit guys yung kanyang action. Grabe taas. Sobra na siya sa 3.5. Dapat nasa lang to siya guys. Nasa 3 kung standard 3 lang. Or nasa 2.75 or 2.5. So, ang gagawin natin guys is ilalagay natin siya sa 2.75. Pwede rin naman 3 yung standard pero mas maganda yung medyo mas mababa ng konti. Alright, so ito yung ating mga tools guys. Yan. So, meron tayong ito yung sa kanyang pang winding, sa kanyang tuner. Yan, ito meron tayong iba ring mga tawag nito sa action ng gitara, but this one ito yung ginagamit ko talaga. Ito kasi yung accurate. Ayan, kompleto siya guys. Yan, available to sa Shopee guys. Nasa 200 to 300 plus yung presyohan nito sa Shopee. And then ito naman guys sa kanyang neck leveling. Yan, ito yung sa kanyang neck leveling. Separate mo rin itong mabibili sa Shopee guys. Yan. Actually ito separate ko itong binili sa Shopee guys. Bali tawag nito ako. Nag-budget ako ng around 500 plus sa ating mga tools. No, enough na rin guys no na meron tayong enough na rin yung 500 plus pesos na budget para magkaroon tayo ng ganitong pang simpleng setup ng ating gitara. Para kapag yung simplihan lang yung setup, tayo na yung magsa-setup sa ating gitara guys. Kasi kapag doon tayo sa guitar looter, medyo yung singilan talaga nila is yun, nasa mga 1,000 o 1,000 mahigit. Depende sa kung ano ang setup sa gitara. Kapag yung mabigatan na guys, yung heavy setup na talaga, for me, advice ko sa inyo, ipa-setup nyo na sa guitar looter kasi talagang meron silang mga technicalities na gagawin doon. But this one is very simple lang yung gagawin nating setup. Magre-resting lang tayo, lilinisin na natin yung fret wires ng konti, yung fretboard titignan natin kung pantay ba, level ba, i-adjust natin yung kanyang truss rods, tapos sa kanyang height, tapos yung kanyang bridge pin, i-adjust natin din yun.
Siyempre, kasi medyo mataas. At saka ano pa siya, hindi pa siya nababawasan. Pati yung kanyang bridge, yan yung kanyang kahoy, hindi rin nababawasan. Pero hindi natin babawasan yan. Hindi tayo mag-bridge trimming kasi wala tayong equipment or tool. Tsaka yung ginagawa na talaga ng mga professional looters nung guys. Dun sa kanyang nut, sa neck, hindi na natin gagalawin pero maglilinis tayo ng konti doon. Yan. So far, that's all. Yan lang yung mga kailangan natin. And then, of course, ito, syempre pag magre-string, this one guys is a very very high quality string. So yung gauge na pinili ko is yung custom light na 1152. Mas maganda kasi yung playability ng 11 tsaka 52. Although okay lang naman yung 12 tsaka 53. Medyo matigas lang siya laruin. For me is nasanay ako sa 1152. And yan din yung in-install ko sa aking dreadnought na cutaway na fender. Ayan. So ayan yung ating fender. So same lang din yung in-install ko na gauge sa ating fender guys. Pero ano yun, D'Addario XS yung ano. Ito naman is yung sa Martin. This one guys is kung bibili natin ang SRP nito guys is nasa 1,000 pesos yata o 1,200 sa JB Music to guys, pero mabibili nito sa Shopee ng mas mura kasi meron silang sale sa Shopee. Alright, so ito yung ating string. And then ito naman yung ating mga yan, pangpakinis. Alright, so meron tayo ditong guitar lemon oil. Yan, ito yung itong lemon oil. And then ito yung sa kanyang sa guitar na metal na conditioner. Ito yung para sa kanyang mga fretwires, tsaka dun sa may tuning pegs, so yung tuners niya para kumintab. Pakikintabin natin. So let's begin. Alright guys, so pinakauna guys is syempre magpuputol tayo ng strings ng ating gitara. Yan, dito tayo puputulin. And then, ito, same pa rin yung pamutol natin. Meron siyang pangkuha ng kanyang ito. Ayan, yung pin, guitar pin. Kanyang neck. Ito naman yung kanyang headstock. Ayan, kukunin natin yung mga strings. Time-lapse na natin guys. Alright, so ito rin yung strings guys. So, bago na ito titapon guys, dapat ikutin natin to guys para hindi masugatan yung mga basurero nito. Kasi nakakatusok to guys eh. Next naman guys is meron tayong dito itong ating level bar para sa kanyang fret. Ayan, fret leveling natin guys. Ayan. So i-check muna natin kapag okay ba, pantay ba itong ating neck. Ay sorry. Ito. Napaka-importante ng tools na to guys kasi ito yung talagang nagche-check kung pantay ba yung neck ng ating gitara. Ayan. Yan. So, ilapit natin ng konti guys para makita nyo. Yan. Alright. So far yung kanyang neck guys is naka-level naman. So, wala siyang bend, wala siyang warp. Ito kasi pinaka-importante talaga sa gitara yung kanyang neck. Kasi kapag hindi siya level guys, ang mangyayari is magkakaroon ng intonation yung gitara. So, this one is pantay naman yung kanyang neck. Kasi kapag hindi pantay guys, ang gagawin natin is mag-a-adjust tayo sa kanyang truss rod. Yan. So okay naman yung kanyang neck. Alright. Next naman guys is i-check natin yung kanyang level ng kanyang neck papunta dito sa kanyang
Yan, bridge. Ito yung bridge. Dapat kasi ito guys is magpapantayan dito sa kanyang bridge. Kasi yung ginagawa nila guys is kapag sobra, tinitrim nila tong bridge para mas bumaba. Kasi magbabawas nga tayo dito sa kanyang kanyang sad. Okay, ito yung ating leveling. Medyo pag ano na natin to, medyo nakabaloktot naman dito. Ayan. So, as you can see, okay lang naman siya. Ayan o. Ayan o. So, meron siyang konting, napaka-konti lang talaga, napakaliit. So, hindi na natin babawasan to kanyang. Kahit pwede natin konting liha. Ayan, lumalagpas lang naman siya o. Ayan o. Pero kapag dito tayo magsusukat. Ayan. Yun. Hindi pala, nakabaloktot pala itong ating. Ito, mas pantay to guys, yan. So, ayan, okay na okay siya. Tingnan nyo. So, nakapantay dito, naka-level. Dapat nakatungtong, nakapatong siya sa kanyang fret wires. Tapos yan, tingnan nyo, dito. Ayan, tingnan nyo. So, talagang saktong-sakto yung level ng kanyang neck papunta dito. So, ang gagawin natin is magbabawas na lang tayo dito sa ating saddle. Ito yung ating saddle. Alright, umitim na yung ating saddle. Ayan o. I think it's made of plastic. Ayan. Maganda rin itong palitan ng in the future, papalitan natin siya ng bone. So, ayan guys, magbabawas tayo ng ating saddle guys. Ayan, ito yung ating saddle. Alright. So, tanggalin muna natin yung ilaw para medyo hindi masyadong nakakasilaw. Ayan. So, itong ating saddle, medyo mataas pa siya ng konti. Talaga magbabawas tayo guys. Ito yung ating ruler kanina. So, as you can see, nung sinukat natin kanina is nandito siya sa may 3.5. Hindi siya dito. Dito siya sa may 3.5. So, magbabawas tayo ng mga ilang millimeter. So, susukatin natin kung mga ilang millimeter ba yung kanyang kailangan nating bawasan. So, lilihain natin to guys. Alright guys, ang gagawin natin, kumuha lang kayo ng ballpen or lapis. Tapos, magmamark lang tayo dito. Yan. Mamarkahan na natin yan. Yan. Tapos, pagkatapos natin markahan, papantay na natin yan dito. Ganyan. Ganyan na. Yan. Papantay na natin yan. Kasi ito yung ating lilihain guys. Tapos pamarkahan natin yan. Pencil or ball pen ganito. Sign pen ba? Yan. So yan na siya. Yan, ito yung makukuha guys. Yan, itong nilinya natin. Alright guys, so meron tayong different sizes ng mga grit or different grit na ating mga liha dito. So meron tayo. Ito yung pinakauna, yung 240 grit. Yan, tapos ito next 800 grit, tapos ito pang finishing mga 1,500 or kahit mga 1,000 pwede na guys. So ayan. Gagawin natin guys is ito yung linya is ililihan lang natin dito. Alright, so dito tayo banda guys. Itong medyo hindi pa nababawasan. Ito, nalalabit. Okay, so diretso na natin guys. Yan. Sa paghawak guys, itong dalawa, ito dito sa magkabilaan, tapos ito sa gitna. Guide lang to pang hawak dito sa gitna. Yan, para equal yung distribution ng weight. Okay, sa mga plastic, naka-plastic or mga na saddle tsaka nut, I think this one is madali siyang niyain. Yung sa bone, medyo lang, may konting lang kayo, careful lang kayo sa bone kasi baka mabiyak din. Ito kasi plastic lang to. Yan, so fast forward na natin guys.
Alright guys, so ito na siya ngayon guys. Yan, so na-trim na natin. Then, gagamitin na natin itong ating 800 grit para pang finishing. Yan, konting finishing lang para sa kanyang para makinis yung kanyang ilalim guys. So, 800 grit. Yan, kunin natin sa kilid. So, yan yung kilid niya. Yan, ito sa kilid. Yan, ang gilid-kilid. Tapos gamitan natin ng 1000 grit. Yan, para mas manipis na. Para mas ano tayo guys. Yan, tapos pin yung kanyang edge. Yan. Gayahin natin yung kanyang edge. Para hindi mag-sharp yung kanyang edge guys. Karoon siya ng bend sa kanyang edge. So, madali siyang ipasok sabay sa saddle bridge. Alright, so good to go na to guys. Tunis natin ng konti. Then, check natin sa ating gitara guys. Okay, so, ayan. Sukatan natin guys. Kanina, ito yung kanyang yung puti. So, hanggang dyan siya sa may puti. Kanina. Ayan. So, medyo mataas pa talaga. Ayan guys. So, yung sukat niya kanina. Ngayon, binawasan natin. Yan. So, yan, nakababa na siya. Alright. So, ito yung ating strings. For reference lang ha. Ito yung ating strings. Check natin. Yan. So, dapat hindi talaga siya sasabit dito sa kanyang bridge. Ito naman yung strings na maliit. Ito. Yan. So, dapat meron siyang clearance. Okay. Yan. So, okay na yung ating yan, saddle. Itong ating saddle. Ito. Lilinisin din natin to guys. Yan. Ito. Right? So next naman guys, dito tayo sa kanyang neck. Ayan. So ito yung kanyang neck. Actually malinis yung kanyang neck guys. Wala pa siyang mga kalyo-kalyo yung malalalim. Kukunan lang natin ng konti dito sa ibabaw niya. Yung parang dirt lang niya. So meron tayong liha dito guys. Ito yung liha natin kanina. Ayan. So lilihain lang natin. Pero kung meron kayong yung cutter, yung blade, pwede nyo siyang kagisan. O kaya yung blade, pwede siyang kagisan na gano'n. Para sa akin, magliliha na lang tayo guys. Alright, kasi lilihain din natin to itong kanyang fretboards. Pero maganda na yung hubog ng kanyang fretboards guys. Oh. Ayan o. Talagang naka-crown na siya. Yung edge niya. I think this guitar guys parang hindi siya nagamit eh. Actually guys, second hand nga pala natin nabili itong gitara. Hindi siya, of course, di siya brand new. Pero parang siyang brand new talaga yung condition niya guys. Oh. Ayan o. Parang hindi siya ginamit eh. Parang mga ilang gamitan lang tapos natambay. Yan, na-stock na agad yung gitara. Okay, so ayan o. Napakaganda pa ng kanyang mga fretboards. Hindi mo na kailangang i-crown eh. Tsaka level na rin siya lahat guys. Ayan, so ito yung ating leveling, yung pang pantay ng pag-check nga pala. Alright, so ayan. Ito, ayan. Yan, dapat pantay siya guys. Wala siyang ayan, yung mga ganun. Yan. So for pantay siya lahat guys. Yan. So wala tayong dapat na kasi mas matrabaho yun guys eh. Okay, so ngayon lilihain natin dito guys. Dito tayo una sa kanyang dito. Liliha tayo ng konti. Lagyan natin ng sa ilalim para dito bumagsak yung dumi. Ito yung medyo makinis na liha itong gamitin natin guys.
Alright guys, so tapos na nating lihain yung kanyang ayan, yung fretboard. Okay, so medyo magaspang talaga yan guys kasi nilihan natin. So ito naman yung kanyang mga fret wires niya. Ito naman yung ating next na lilihain. Meron tayong dito, ayan, kasama na to sa tools. Gaganyanin natin yan guys. Actually this one is yung pinapakintab natin. So gagamitin lang natin to pang guide sa liya. Alright, nice. Alright guys, next naman is ayan, nalihan na natin yung kanyang fretboard. Pati na rin yung itong mga fret wires. Sinama na natin pagliha kanina. Ayan. Ayan na natin. Hindi na natin kailangan i-crown yan guys kasi nga tawag na to. Okay na yung kanyang fret wires. Yan, oh. Wala naman siyang mga kalyo. So talagang good condition pa. Hindi siya kailangang gamitan ng ganito. Fret crown. Ito yung ginatawag nilang fret crown. Yung ganyan nila guys. Okay. So nilalagyan nila ng pentel pen dito, marks, tapos kinukuna nila para magpantay. Ito kasi pantay na siya guys eh. So ang gagawin lang natin is pakikintabin na lang natin to guys. Lilihain na natin ng konti para mas kumintab yung kanyang mga fret wires. Alright guys, so ayan. Tapos na lahat. Ayan, pupunasan muna natin yung kanyang neck. Ayan po yung fretboard. Medyo magaspang to siya guys talaga kasi nilihan natin yan. Oh. Yan yung gaspang. Kikintab to guys kapag nilagyan natin ng lemon oil. Ito ang ating lemon oil. So kikintab yan. Okay, so ito naman yung ating lemon oil. I-sprayan lang natin yung kanyang fretboard. So dapat saktuhan lang yung pag-i-spray guys, hindi masyadong marami yan. Yan, okay. So tumulo na yung kanyang lemon oil yan. Tapos patay natin yan. Yan guys. Diba? Tab na. Dito tayo banda. Tab natin. Lemon oil. So nabili lang natin sa Shopee guys. Lang yan. Nasa 50 plus lang yung presyo nito guys. Almost 60 pesos lang ang ating lemon oil. Ayan. Bango ng amoy ng lemon oil. Okay. Yan. Yan guys, ang kintab na oh. Ito yung nagpapaganda o nagpapakondisyon sa kahoy ng gitara guys. Then dito naman tayo sa kanyang bridge. So ilinisin din natin itong kanyang bridge. Sprayan din natin bridge. Unahin muna natin yung kanyang ito yung mga, kasi pwede naman natin i-sprayhan din yung body ng gitara guys mamaya, konti. So unahin natin. Then after naman yan guys, sa kanyang body na tayo, ito ang lemon oil. So konti-konti lang guys kasi medyo maliit lang yung ating lemon oil. Yan, ganyan lang. I-spray natin sa ibabaw. Yan, ganyan lang para pang pakintab lang. Okay. Tapos dito
dito naman tayo sa kanyang back. Alright. Pakintab lang guys. Yung sa kanyang sides naman guys is hindi na natin i-sprayan kasi meron na itong oil yung kanyang pamunas. So gagawin natin is ito na lang, pupunas na natin yan. Kikintab naman yan eh. Yan. Umikit ng para hindi masyadong maraming oil pinahid natin sa kahoy. Yan. Yeah, absorb niya yung oil ng kahoy. Para kumintab yung gitara. Okay, so mamaya mag-a-adjust tayo sa kanyang itong truss rod pagkakabit na natin ng strings kasi magkakaroon kasi ng tension yan eh dito sa kanyang neck. Magkakaroon ng tension pag kinabit na natin yung kanyang strings mamaya. So saka pa tayo mag-a-adjust ng kanyang truss rod. Hindi pa tayo pwede mag-adjust ng truss rod nang hindi pa nakakabit yung kanyang strings kasi doon natin malalaman. Okay. Okay, pagdating naman dito sa kanyang mga tuning pegs guys, meron tayong pang linis din nito sa kanyang tuning pegs. Punasan muna natin yung kanyang kahoy ng lemon oil para mas kumintab. Tingnan natin kung maluwag ba itong kanyang mga tuning pegs. Super mahigpit naman. Okay, good to go. Ito yung kanyang mga tuners. Punasan na natin kasi pag nakabit na yung ano na ito guys, pag nakabit ng strings hindi na tayo makakapagpunas dito. Yan, so punasan natin ulit. Okay, so ito yan natin konting lemon oil. Yan, konting lemon oil yan para mas kumintab yung kahoy. Although may finish naman tong kahoy na to guys eh, naka top coat naman to. Yung lemon oil is nakakapagdagdag lang siya ng pagpakintab sa kanyang top coat. Ito talagang kailangan lagyan ng lemon oil ito. Ito kasi yung pinakakahoy niya yung ayan oh. Ito yung talaga yung ina-absorb niya yung lemon oil. So ito yung nagpapaganda ng kondisyon ng kahoy. Yan. Ito kasi yung naka-expose. Wala kasi siyang top coat guys ito. Yan, wala siyang top coat. Yan. So makintab na. So next naman guys is itong ating maganda sana kung meron tayo yung parang maliit na buffer. Wala kasi tayong pang buffer. So ito yung pampakintab ng ating yung mga ano niya. Ito guys, ito yung mga metal. Yan. Actually makintab na siya guys eh, pero pakikintabin pa rin natin yan guys. So ito, papahid lang natin dito. Mano-mano lang tayo guys. Pahid natin yun dito. Wala kasi tayong buffer eh. Yes. Yan. So meron konti-konti lang. Tapos yan yung ipapahid natin sa kanyang metal fretwire. Yan. Yan guys. Ganyanin natin yan. Para kumintab. Yan. Okay. Yan. Dito naman tayo sa kabila. Tingnan nyo. Oh, nakuha yung itim. Yan. Dyan tayo.
Pag meron kayo yung maliit na pang buffer, mas maganda guys. Mas mabilis yung, mas mapapadali yung buhay niya. Ito, tingnan nyo, ang itim guys, oh. Oh. Ganyan siya kaitim pag kinuha natin yung itim siya. Yan. Yan, papahiran lang natin yan, ganyan. Para makuha yung itim na dumikit sa may metal. Para kumintab siya. Mas lalong dumulas. Saka mas maganda yung playability nito. Ilang balikan lang guys. Ayan o, tingnan nyo. Talagang hindi klaro sa camera pero meron siyang difference na. Ito tumintab na, ito hindi pa. Tingnan nyo, oh, ang dumi. Ganyan kadumi yung nakuha niya. Konti-konti lang guys. Ito na rin yung gamitin natin. Kasi meron na siyang oil. Meron na siyang yung panglinis. So dito na tayo para mas basa na siya dito guys. Ayan. So fast forward na natin guys. Alright guys, so patapos na tayo. Ito siya guys, so tingnan nyo yung difference, oh. Ayan. So, ito yung tapos na. Ito yung hindi pa, tingnan nyo. Lapit natin ng konti. Ayan. Tingnan yung difference, oh. Ito, ang kintab na. Makintab na na. Ito hindi pa, tingnan nyo. Ayan. So, ito yung tapos na nating nilinis. Ang kintab nyo guys, ito, tingnan nyo, hindi pa makintab, oh. Diba? Grabe yung difference. So next naman guys, itong kanyang mga tuning pegs. So pupunasan natin itong kanyang tuning pegs. Yan. Siyempre pakikintabin din natin to. Medyo matrabaho siya guys. Pero sige lang. At least mabilik natin yung kanyang alindog. Yung kanyang tuning pegs. So yan. Nalagay tayo dito ng konti sa kanyang mga tuning pegs. Tapos pupunasan. Same pa rin guys. Medyo mano-mano tayo sa pagpupunas. Yan. Lagang tiyaga lang guys. Para bumalik yung kanyang alindog. Fast forward na natin. Ngayon guys, medyo may mga ayan na maluwag to guys, ayan oh. So, ito okay, mahigpit. So hihigpitan natin ng konti itong mga tuning pegs niya guys. Yung iba kasi lumuwag na. Yan. Ito, sakto yung tigas na ito. Yan. So, talaga hindi siya maluwag. Lumuluwag kasi ito guys pagkakatagal ng kapipihit. Okay, ito sobrang luwag oh. Yan. So at least para bigpit siya uli. Yan.
Tapos final touch tayo guys sa kanyang metal. Yan. Talagang sobrang matrabaho siya guys kasi may mga edge na kailangan mo siyang linisan para kumintab. Next naman guys is tapos na tayo dito sa kanyang ilalim. Ito naman, dito naman tayo sa ibabaw. Dito na tayo maglalagay ng yan. Ito yung ating pakikintabin. So ganun pa rin guys, mano-mano. So kapag lilinis kayo dito guys, check nyo rin ito yung kanyang mga screws ito. Baka may maluwag. So kailangan nyo higpitan. So dito tayo na. Talagang mabusisi siyang trabahuin guys kasi wala nga tayo yung parang maliit na buffer kasi kapag meron tayo nung guys mas madali yung mapapadali yung buhay nyo. Yan. Fast forward. Alright guys, so dito guys ayan, ito yung ating bridge. May gagawin tayo ng konti dito para mas lalong mas maganda yung kanyang resonation o yung sound resonation niya. May magagawa tayo ng kanal dito sa kanyang bridge. Ito mga pins dito. Ayan guys. Ayan. Ang maganda kasi nito guys is yung string kasi guys talagang didikit siya dito sa may bridge niya. Tsaka doon talagang magkakaroon siya ng magandang resonation. Alright guys, so yan, meron na siyang kanal. Ayan, meron siya ng mga kanal. Ayan. So nilagyan natin siya ng kanal. And then yan, punasan na natin yung gitara. Tapos maglalagay na kasi tayo ng strings. Yan, so tanggalin natin yung ilaw guys. So bang liwanag. Alright guys, so mas wide na tayo ngayon. Okay. So ito, string na gagamitin natin guys is yan, Custom Light 1152 gauge. Authentic acoustic, yan. Okay, phosphor bronze na Martin ko. Alright. Okay, so buksan na natin. Okay, yung strings. Ito yung E. Ito yung yan. Meron na siyang indicator guys yan. 6 string. Yan. 6, 5th, 4th. Yan, so meron na siyang indicator. Okay. So sa pagkakabit ng string guys, ang gagawin natin is babalututin natin dito ng konti. Yan, ganyan. Babalututan. Yan, para pagpasok natin yan, nakabaluktot na siya. Tapos ito yung ganyang pins. Lapit natin yung camera guys para mas klaro. Yan, so ito yung pins. Yan, sasuksok niyan tapos sabay hugot. Alright guys, so yan. Tapos na tayo dito sa kanyang bridge. So dito naman tayo sa kanyang dito na tayo sa headstock. So hihigpitan na natin yung kanyang strings. Alright, so yan. Dito tayo sa
sa 6th string. Okay. Yan. So ito yung ating pang yan. Winder natin yan. Yan dito. Okay. So sa pagkakabit ng strings guys, ang gagawin natin dito is ito yung sukat natin dito. So dapat hanggang dito. Yan. Pasok natin. Parang 1 seat apart siya guys. Yan. So as you can see, ganyan. Tingnan nyo. As you can see, parang siyang 1 seat apart yan dito. Yan. Gaganin natin yan. Tapos tataas natin to. Yan. Taas natin yan. Tapos saka natin siya hihigpitan. Yan. Ganito guys. Alright guys, so ang ginawa natin is kinabit muna natin yung 6 string, no? Yung isang string lang muna para masukat natin yung kanyang action ng gitara. So para kung medyo mataas pa, so magbabawas na yung konti dito sa kanyang yan sa may bridge. Alright, so tingnan muna natin guys kung ilan na ba yung kanyang action. So far guys, mababa na to guys ha. Ayan. Pero susukatin muna natin. Alright, so yun guys, na-achieve natin yung action na 2.75. Yan. So medyo lapit natin ng konti yung yan, 2.75 guys yan. Hindi natin masyadong binabaan guys kasi baka ano na siya, fret buzz. Okay, so okay na to guys, diretso na natin kabit. Alright guys, so ito na siya guys ngayon. Ayan. Yes. Okay, so new string, new setup. Ayan. So ito na yung tunog niya guys. Ganda ng tunog guys. Grabe. Sa ganitong size guys na small size guitar pero kaya niya rin mag-produce ng ganun kabuo na sounds. So ngayon, ito nakakabit na yung kanyang lahat ng strings. So ang gagawin natin is ito, mag-a-adjust na tayo sa kanyang truss rod. Yan, sa truss rod kasi meron na siyang tension guys. Yan, dito sa kanyang neck. So mangyayari, magkakaroon siya ng konting bend. Yan. So check natin, baka konting adjustment lang naman. Alright? Okay, so gagamitin na naman natin muli itong ating neck, yan, leveling. Yan, itong neck leveling. So saan nga ba? Ito ba yun? Ito pala. Ayan, so medyo nag-bend siya ng konti lang yung kanyang pagkakabend. So yan, kaya mag-a-adjust tayo ng truss rod nito. So sa pag-a-adjust ng truss rod guys is dapat
tono ang gitara. Yan. So, meron tayo konting adjustment dito. So, higpit. Higpit na lang natin to yung kanyang truss rod. Okay, tanggalin natin. Tapos gaganin natin. Dito tayo. Yan, para makita nyo guys. So, gaganin natin yan. Bubuka ka lang natin itong kanyang string. Lapit natin ng konti yung camera. Yan, so bubuka ka natin konti yung string. Karoon tayo ng access dito sa kanyang truss rod. Yan. So higpit lang tayo guys. Yan. Konting higpit muna. Then check natin ulit. Yan. I-wide natin tong ating camera guys. Parang kitang-kit yun. Yan. So, sukat na naman tayo. Konti. Uli. So, konting ano pa. Konting adjust. Lapit na naman natin uli yung camera. Alright. Sobrang lapit naman. Tapos, yan. Papunta dun guys. Clockwise kasi pag yung counterclockwise guys ang gagawin natin doon is nagne-neck relief tayo, relief para siyang pinaluluwagan natin. Ito higpit, pahigpit tayo nito guys sa ating truss rod. Meron siyang allen dito sa ilalim, yung sa kanyang truss rod. Allen type kasi yung truss rod nito guys. Alright. Tayo nito ulit. Tingnan natin kung pantay na ba yung kanyang neck. Konti na lang guys yan dito. Konti na lang. Konti na lang. So, konting pihit pa. Konti pa, konti. Okay, so ang mangyari nito guys is medyo magkakaroon ng intonation yung yung 3 strings kasi hinigpitan natin. So i-retune natin uli yung strings. Konti na lang, konting-konti na lang. Alright, so good. Good to go na. So ito yung kanyang may konting intonation to siya guys. Alright, so i-retune natin yung gitara guys. Alright guys, so ito na siya ngayon. Ayan, so our full set up na ating gitara. Ayan. So pagkita, bagong-bago guys, oh. Kita. Kita. Ayan. Nara natin sa camera. Alright, so yan yung brand ng ating guitar guys, James. So ito yung grabe, kita. Tingnan nyo yung ano guys, fret wires. Medyo malabo yung ating camera. Yan. Grabe yung fret wires guys, oh. Yan. So ito na yung kanyang string action. Yan yung kanyang string action guys. Alright. So, sound check muna na. Sound check naman tayo guys.
guys, so wala siyang fret bass. So napaka-playable lang ng gitara nito, napakaganda ng tunog. And yan, I hope you do enjoy watching this video guys. At sana may natutunan kayo sa pagsisetup ng gitara. So simple setup lang ng gitara guys. Ayan. Alright. Ayan. So medyo mataas yung ating video guys. So I hope na mas na-detail natin yung ating video. So huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel guys to see more guitar reviews and guitar tutorials sa ating channel. Thank you for watching and have a nice day. Thank you.